Medyo matagal na rin na hindi ako nakatikim ng sisi kaya naman inaya ko nga yung mga pinsan ko para manguha ng sisi. O diba dumayo pa ng Burgos para lang manguha ng sisi. Kala mo na may walang sisi sa Makalelon ay. Pero nagtingin na nga rin pala ako na iba pang laman dagat na pwede kong ma-share sa inyo. So yun na nga guys for today's video, ikaw-uwi lang namin ng mga pinsan ko at galing nga kami sa pangunguhan ng paros. Wala lang, share ko lang. So yun na nga dahil pauwi na ako bukas, abay wala na akong sinayang na oras pa hanggat may karga ang aking cellphone ay hala. Tuloy sa pag-video kahit ano na lang ang maibideo. Ang kasama ko nga pala ngayon ay anak ng pinsan ko na nakapost pa kalate nag-picture, hindi alam may nag-video. Tapos ito nga si Ate Usel na pinsan ko din. Tapos ang aking camera girl ay yung kasama ko kanina sa pangunguhan ng paros, si Gian. Naks naman, napakasipag naman mag-video ni Kagawad pinsan. Huwag nga lang talaga sana siyang matumba kakaatras. At kawawa talaga ang cellphone ko, baka mabasag. Hindi masyadong halata pero parang sama naman lagi na ugali ko doon sa aking taga-video ay ano. Buti ang tiyaga nilang sumama sa vlog ko kahit na palagi ko silang pinagtitripan sa voice over ko. Medyo may pagagaspang kasi talaga ang bunganga ko kaya naman sa personal ay medyo tahimik ako kapag hindi ko kilala ang tao at gawa ng baka bigla na lang akong sampigahin. Nga pala nandito rin ng mga tita ko at kanina pa nga sila dyan. Nanguharin nga pala sila ng sisi at naglaga nga sila din sa may sulok. Tapos umiinom sila ng sito, alam nyo na yun, habang kumakain sila na rin sisi. Ayos, kakaiba rin naman ang trip ng mga tita ko ay. Ayos nga naman at yan ang ganda nga dito ng pwesto ay Nga pala ang balak talaga namin ay maglaga ng sisi at gawa ng hindi nga talaga ako sanay na magkilaw ng sisi kahit palagyan ng suka ay talaga hindi ko na kaya. Hindi naman sana nalalansahan ako. Pag kinain ko kasi ang sisi talagang parang may sipa baga sa lalamunan. Hey, sipa pati. Hindi para bagang makarhat or makahat. Di ko alam kung anong tawag sa iba nun pero basta gayon. Pero may dala nga kaming mangkok na may suka at atistingan daw na rin kasama ko na magkilaw ng sisi. Hindi nga rin pala siya mahilig sa mga kinilaw. Pero atistingan nga daw niya kung ano baga lasa. Pero pagkakuha nga niya ng sisi ay hiningi ko muna at ako'y kakain din. Kaya ko naman kumain ng sisi na kinilaw. Pero hindi nga lang ganun karami. Kapag kinilaw, konti lang ang kaya kong kainin. Tumikim na nga rin pala yung pinsan ko at natatawa nga ako sa reaksyon ng pagmumukha niya. Hindi maipinta. Ang pagkain talaga ng kinilaw ay nakadepende rin sa nakasanayan. Meron kasing iba na hindi naman malansa pero para sa iba ay malansa. Naalala ko tuloy nung nagkilaw kami dati ng kapatid ko ng tambilok. At sabi ko, bakit yung mga napapanood ko sa video ay sarap na sarap sila sa tambilok pero nung matikman ko naman na hindi naman masarap ang lasa at lasang putik. At kahit ngayong kapatid ko ay talaga minumog na yung suka at hindi nga nagustuhan ang lasa. Depende talaga sa nakasanayan. Kaya naman ay pangunguhain na lang namin ang sisi at ilalabon namin o yung ilalaga baga. Huwag natin pahirapan ng mga sarili natin kung hindi natin kainin ng hilaw, ay di ilabon. Nga pala napakaganda ng tanawin dito sa pinapanguhaan namin ng sisi. Dito maganda mag-picnic at gawa ng kahit kanin na lang ang dalhin mo. Kahit wari ko nakahiga ka dyan ay makakakuha ka ng pang-ulam. Kahit pa siguro mag-overnight ka dito, ay basta hibas ay wala naman kasing bayad ang pagpunta dyan. Ang ganda pumunta dito kasama yung mga kaibigan mo tapos magabanding kayo. Tapos kapag may tama na yung kaibigan mo at umiiyak na, hagis mo sa dagat ng matauhan. Pero alam niyo gusto ko rin talaga makakabanding yung mga kaibigan ko sa ganitong klaseng lugar. Kaso nga lang busy na sila sa kanilang buhay. Kapag umiidad na kasi tayo, lagi nawawala yung sarili natin, kailangan nating hanapin. Nga pala sa lawak nitong nilalakaran naming batuhan ay puro sisi nga pala makikita dyan. Pumipili lang kami na medyo malaki pero mga sisi naman talaga hindi naman lumalaki yan ng sobra. Hindi yan tulad ng talaba. Pero nga pala kapag pupunta ka sa mga ganito ay dapat maingat ka at gawa ng madulas yung bato, malumot. Nga pala naisipan ko magtingin ng tuyom o yung salungo. Sa amin kasi madalang na ako makakuha ng salungo kasi nga nauubos na ng alon. Dito nga raw ay marami kaso nga lang ay nasa lalim, ayaw ko maligo. Sayang naman at medyo matagal na rin ako hindi nakakatikim ng tuyom. Yan ang pinaka-the best na partner sa bahaw. Nga pala suot ko dyan yung aquashoes na ibinigay sa akin ng isang follower. Marami pong salamat sa mga nagbibigay sa akin. Mga nagpapadala ng mga ginagamit ko sa pagbablog. Malaking tulong po yun sa akin. Lalo na nung nagsisimula pa lang ako. At syempre hindi lang doon sa mga nagbibigay, sa lahat ng mga sumusuporta sa akin ay marami pong salamat. Nga pala ko ano-ano na lang ang binibidyo ni Gian. Ito nga palang binibidyo? Ito nga palang binibidyohan niya ay uri ng sea cucumber or uwak kung tawagin din sa amin. Kinukuha namin yan tapos niluluto at binibenta. Kaso hindi naman yan ang sadya namin ngayon. Tapos ito nga pala mga susunod din ang pot niya, yung marami ay taktakin kung tawagin sa amin. Pero yung isa hindi ko kilala pero kinakain din yan. Ito nga pala mga taktakin na iba ang tawag sa kanila, hindi ko nga lang naitanong kung ano. At sa amin nga sa Makalelon ay dalawang klase ang taktakin at yung gantong klase ng taktakin ay babae daw yan. Tapos yung ganito, lalaki daw. O diba daming alam? Napakarami nga palang taktakin na babae kuno din sa mga pagitan ng bato. Tapos nanguha na nga rin pala itong pinsan ko ng sihi. Ibang klase nga pala ito ng sihi kumpara doon sa mga nakukuha ko sa ugatan ng bakawan. Hindi ko lang alam kung pareho lang ang lasa at gawa ng hindi pa ako nakakatikim nito. Pero yun na nga at napakarami nga palang sisi dito. Talaga namang uumayin ka sa panguha niyan. Nakakatuwa naman at gawa ng kahit papaano ay sagana pa rin pala dito sa mga lamang dagat. Kasi may mga taga rito na nagko-comment sa mga vlog ko doon sa Makalelon. Nabuti pa daw sa Makalelon at sagana sa lamang dagat ay meron pa rin naman dito. Ang kaibahan nga lang talaga sa Makalelon ay meron kami dong ilog. Ay wow, inangkin yung ilog. Pero hindi marami kasi doon pagkukunan ng seafoods. May ilog, may lalauhan, may palaisdaan, dagat. Kumbaga apat ay dito kasi ay basta dagat at saka wala kasi masyadong namimili doon ng mga kinason o yung mga suso or kabibe kumpara dito na maraming namimili. Doon kasi ay nangunguha lang ang mga tao para pang ulam. Ay kung may namimili lang din doon ay hindi ko atigilan ang mga
lamang dagat doon, talaga nga hulihin ko lahat yun. Pero may mga laman dagat nga dito na wala doon sa amin kasi nga iba yung batuhan nila. Tulad na nga lang nito na hindi ko alam ang pangalan pero kinakain daw ito, sabi ng pinsan ko. At titistingan nga natin yan sa mga susunod na pagbalik ko dito. At yun na nga at nagbuhay na nga pala ako ng apoy at nang tayo makakain na. Ito nga pala ay merienda lamang na diretso na ring hapunan. Kanina pa nga pala rin mga tita ko na nagkakwentuhan, aba hindi na natapos. Tapos yung mama nga pala ni Ate Usil ay sumunod na rin at kasama nga yung kanyang anak. Napakalayo ng nilakbay at sa kabila pa dumaan. Ito nga pala pinuntahan namin ay para siyang isla kapag high tide pero kapag low tide ay pinagdudugtong siya ng buhangin. At yun na nga dahil wala kaming dalang pamunas na pangahon malaang din sa aming niluluto kaya na may ginamit ko na nga lang ay kulapo. O yung bagang parang damo sa dagat. At yun na nga napapaano kaya itong anak ng pinsan ko ay manang-mana talaga doon sa ama, yanong ligalig. So yun na nga mga katabo, di kain po tayo at mamaya daw ay mangunguha ulit yung mga tita ko ng sisi. At aulamin naman daw nila sa kanila. O diba hindi pa naumay sa sisi. Pero nakakatuwa nga kasi alalaki ng sisi or matataba baga ang laman. At may nagchat nga pala sa pinsan ko ng mga followers ko daw. Nandun sila sa may kabilang dulo at gusto nga daw makasama sa vlog ko. Ay hala, pagbigi. Pero hindi nga sila makita at gawa ng yanong layo. Kahit pa isum yung camera ay talagang hindi aabutin. Hintayin ko na lang na pumunta sila dito at pupunta naman daw. Nakakatuwa naman kasi akala ko dito sa lugar na ito ay halos mga pinsan ko lang ang nagtsatsagang manood ng mga videos ko. Pero sabi nga nila ay kahit daw yung mga nag-fishing dito ay kilala daw ako. At may mga bata rin pala na sumusubaybay sa mga vlog ko. Nakakatuwang isipin na may napapasaya akong mga tao. Salamat po sa inyo. Sana nga lang ay wag po kayong magsawa sa pagmumukha ko ay ano. At yun na nga habang kumakain kami dito ay natapos din ang pagmamarites ng mga tita ko at ayun nga at nangunguha na ulit sila ng sisi. Dito pala sila sa kabilang gilid ng nguha at dito pala mas marami at malalaki din. At ayos nga naman ang pangunguha ni Tita Silin ay may dala pang upuan. Nakakatuwa naman dito pag nangunguha pala sila ng pangulam ay barkadahan. Sa amin kasi wala akong kadaldalan habang nangunguha ng pangulam. Yan ang hirap naman kausapin ni Abong at hindi naimik. Nga pala may nakita ako ditong mga nakadikit sa bato na para baga siyang tahong na maliliit. Ito nga pala kinakain din. Parang tanda ko dati nung kami nakatira dito ay nangunguha kami niyan. Masarap nga daw yan sa adobo at titistingan din natin yan pagbalik ko. Hindi na kasi kaya ng oras ngayon kung magluluto pa ako niyan. So bali ito nga daw pala yung mga followers ko. Ayan, shout out sa inyo. Wala pang ang tsinelas yung isa. Naku po, pag nadulas ito, naku ginhawa. Puro sisi pa naman aring batuhan. Ako ang inakabahan sa kanya, kada apak niya ay parang madudulas. Flex niya naman yung huli niya isa. Ito yung mga huli namin, oh. So yun, yan ang liligali guys. Ang piraso lang palang huli. So yun lang, bye!